kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung apat. Hindi ba? Oho. Ito yung kaya ganito natin pinapaliwanag. Para ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanyang sundan. Yun, opo. Pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang President? Oo. Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign na lamang bilang Senate President. Kaya Opo. ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Kaya nga nila pinagre-resign eh. Oho. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao, dahil nagsama-sama sila na kumo sila yung mga dekano ng mga law schools, kahit pa paano nga, meron silang napapaniwala at na-influensya. Doon lamang sa pagnonominate nung akala nila, kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Kung kung yun ay na-elect mo na, Opo. sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Kapag binalikan natin yung nangyayari ngayon sa Senado, nagpatawag kayo ng pagdinig noong nakaraan. Nagpatawag din ngayon. Kaya nalilito tuloy kami. Sino ba talaga ang legal? Kasi sabi nila legal kami. Magkakaroon ng kalituhan talaga dyan. Pero makikita mo na lang dyan kung sino ang pinakikinggan na lang ng tao ngayon. Yun na lang po lilitaw din. Tingnan mo na lang. Tingnan mo yung ginawa nila kanina. Ang sabi nila ay yun ay pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Opo. Ang totoo niyan, yung lahat ng mga gagamiting materyales na siya yung magiging basis ng pagdinig na yun, sinitas nila. Opo. Magmula doon sa mga naunang mga pangyayari at saka yung mga iba't iba pang mga privileged speeches na patungkol doon sa malaganap at may skandalong flood control projects. Yun ang naging referensya ng pagdinig kanina at nagpalabas sila ng notice, pati yung 18 Marines ay kanilang inimbita. Pero ang nangyari, bigla na naman silang kumorba o biglang nagkambyo. Hindi naman daw hindi naman hearing. Kung hindi parang consultative meeting. Makikita mo naman dito kung sino ang consistent from the beginning. Sinasabi na namin, yung hindi ninyo pagkakaroon ng quorum, kayo din naman ay alanganin eh. Hanggang dun lamang sa pagnonominate nung akala nila kapag ang ninominate nila ay yung President pro tempore, okay na yon. Kung yun ay na-elect mo na, sinong pipigil sa'yo para i-elect mo na yung Senate President? Kasunod na yun eh. Kasi, di ba, nung isang araw ay pinapaliwanag natin dito. Sa tuntunin namin, at saka sa saligang batas, pag binasi mo yun, 4 yung mga opisyalis ng Senado na dapat ma-elect sa pamamagitan ng majority of all its members. Senate President, President pro tempore, Secretary, at Sergeant at Arms. Yung 3 inelect mo. Ba't yung Senate President ay hindi mo inelect? Kung talagang naniniwala kayo na legal ang ginawa ninyo, why did you stop short of electing the Senate President? Hindi pa nila din kinuha lahat, yung 4. Hindi ba? Dito lang, alam mo, i-analyze na lang natin kasi nalilito nga ang taong bayan kasi gamit ng sitas dito, sitas dito. Pero lohika na lang ang gamitin natin. Kung totoo at legitimate ang kanilang ginawa na yung 12 ay binding and legal, kagaya na sinasabi ng mga great minds agreeing with one another, ba't kayo huminto doon sa Senate President? Bakit hindi nyo pa inelect? Kuya Ben, ang tingin mo ron? Naging de facto nga raw yung President. Binoto nila Senate President pro tempore.
So, assuming... Apat yun eh. Alam nila na dapat ang elect nila, apat na opisyal ng Senado. Yung Assuming okay na yun. sa organisasyon kasi, hindi ka makakapag-organize hanggat hindi mo inelect yung apat. Napupunan yung apat na yun. Opo. So, Pero bakit hindi nila inelect na rin, pati yung Senate President? Kaya nga. Kung legal na rin nung mayorya sila. Oh, Yun nga ang tanong eh. hindi naman nila siguro aaminin na hindi legal yung pagkaka-elect na sergeant at arms. Natural, paninindigan po Oh, yun. paninindigan nila yung pagkaka-elect ng secretary. Opo. Lalo naman nilang paninindigan yung pagkakahirang ng President pro tempore. Opo. Eh yung isa, ba't di mo pa inelect? Eh tama naman pala lahat ng direksyon ninyo. Aha. Ito yung, kaya ganito natin pinapaliwanag. Para na ngayon, yung taong bayan, yung lohika, yun na lang kanya sundan. Yun, opo. Oh, pangalawa, bakit nila pinagre-resign si Senate President Alan Cayetano kung hindi nila kinikilala na siya pa ang President? Oo. Ang pinakamabuti daw yung gawin ni Alan ay mag-resign na lamang bilang Oo. Senate President. Kaya Opo. ibig sabihin, alam nila na Senate President pa si Alan Cayetano. Kaya nga nila pinagre-resign eh. Oho. So ang ginagamit na lang natin dito, lohika, Yes. dahil nagawa nilang linlangin at dayain ng maraming tao dahil nagsama-sama sila na como sila yung mga dekano ng mga law schools. Kahit pa paano nga, meron silang Napapaniwala. napapaniwala at Totoo. influensya. Hindi ba? Oho. At lalo ngayon, Sen, sa makabagong teknolohiya, sa pamamagitan ng social media, paulit-ulit, hina-hype. Ano kaya, Benny? Ang tawag doon? Pag-hype, ano? Ang ginagawa ron, boosting. Boosting, binuboost nila yung ganong opinion para mas makarating sa mas maraming tao, Sen, ano ha? Ganun po. At nabanggit ko lang pala kanina, ang tawag daw po ngayon, doon sa ginawa nila, ay ano na lang daw, ano daw tawag doon? Isa na lamang daw pong pagpupulong at orientation. Consultative meeting. Yun, consultative meeting at isa daw pong organizational briefing. Hindi na po BRC investigation pala ang nangyari na yon. San, bago lang tayo lumipat ng paksa, ano ba sinasabi nito hong binabanggit ninyo na retired Supreme Court Associate Justice na ito ang lagi niya. Opo, ipinamamarali niya siya sa tao eh. Ito nga, kasi nga, ang pinipilit nila dahil nga nawawala si Senator Bato, nagtatago, at yung isa naman ay pansamantalang nakapiit dahil nga sa kasong ipinataw sa kanya, sinasabi niya, automatic yung dalawa naaalis doon sa basis ng determination ng quorum. Okay. Kaya kapag ka sinang-ayunan mo yung kanyang proposition, ang panggagalingan na lang ng quorum, parang ang denominator ni Kuya Benny, 22 na lang. 22 na lang. So, kapag ka 22, pwede ng 11 ang quorum. Kung mo 12 yung ginawa nila nung mga magkasama namin, okay na yun, Ano sabi sa araw? niya. Opo, doon sa linggo pala. Hindi ko nga maintindihan po kung bakit ganitong magbigay na ng opinion nitong taong ito na siya pa naman nagsasabi sa sarili niya, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Ito. Actually, yan gusto niyang magpa-appoint sa International Criminal Court eh. Nag-a-apply dito ba ito? Nabalitaan ko lang kasi meron siyang meron siyang idol doon eh. Ang pangalan ng idol niya doon ay parang Justice Jackson. Kaya Jackson, kaya palagi siyang ganun eh. Palagi siyang nagko-comment sa West Philippine Sea, mga ganyan. Ay, mga Baka nga naman makuha ng international news, baka mapasa ng mga taga-ICC. ito yung kanyang mga pinagbabasihan. Halimbawa, pinagbabasihan yung Section 13 ng Republic Act 3019 na sinasabi, any incumbent public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or the revised penal code for any offense involving fraud upon government or public funds or property spending in court shall be suspended from office. Yun ang isa sa kanyang pinagbabasihan. Okay, Pagkatapos, sinasite yung Section 5, Republic Act 7080, ito yung plunder law. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage or execution and mode of participation is pending in court shall be suspended from office. So itong opo. ayaw niyang tanggapin na pagka nasuspended from office, hindi ibig sabihin natatanggal ka na. Nasuspindi ka lang bilang senador pero hindi ka natatanggal na senador. Anong katunayan na tama yung aking interpretasyon?
Ito kailangang basahin niya yung kaso ni Severino Paredes Jr. versus Sandigan Bayan, 1995 case ito. Opo. Sinasabi rito, suspension under Section 16(3), Article 6 of the Constitution and the rules of the House of Representatives is a penalty. Whereas suspension under RA 3019 is not a penalty but a preliminary preventive measure. Okay. So dinistinggi niya rito yung penalty at saka yung preventive measure, no? Ngayon, kapag binasa mo pa yung Albino versus Comelec 2009, ito ang sinasabi. An official under preventive suspension is barred from performing the function of his office and does not receive salary in the meanwhile, but does not vacate and lose title to his office. Opo. Such temporary incapacity does not interrupt an elective official's term of office. Ibig sabihin, senador pa rin siya, Kuya Benny. Tuloy lang. Kaya lang para lang bakliin, no? Para lamang linlangin na naman ng mga tao, dayain. Dahil nga kinakailangan niya bigyan ng legal support kahit na mali na kahit na 12, pipilitin nilang ganun naka-PET nga yung isa. Oo nga, suspended lang ang kanyang, ang kanyang right para ma-exercise niya yung kanyang mandato. Opo. Pero hindi ibig sabihin nito, tinatanggal mo yung kanyang status bilang isang senador ng bansa. Sa kaya ang basis, 24 pa rin. Huwag ninyong ipipilit yun. Nananatili isang senador. Nananatili yung 24. Ngayon, kung halimbawa, nilalayo ng mga pangyayari, nahuli si Senator Bato. Ayan, opo. Alam mo naman, Kuya Benny, kapag nahuli ba si Senator Bato, saan siya dadalhin? Sa dahig. Dahig na yan. Nakita mo naman. Diretso na. Ngayon, yung pagka-dehig, malayo na sa bansa natin. Oo, nasa labas na. Wala nang jurisdiction. Wala na jurisdiction. Kaya yung tinatawag na coercive power or coercive jurisdiction ng Senado, napuputol na yun. Nawawala sa kanya. O di 23. Opo. O ito pwede na yung 12. Yan ang gusto nilang panindigan. Yan ang gusto nilang panindigan. Ayaw nilang maghintay. Alam ko naman, makukuha naman nila nito, Jenny. Ganun mo ba? Sa malaot madali, Pwede po, wag. makukuha naman nila ito Pero sana man lang, daanan naman nila, kumbaga sa nanliligaw, Kuya Benny. Ikaw ba, Kuya Benny, kasi maganda ka lalaki. Si Kuya Benny po nililigawan. Sa dami ng nililigawan mo, minsan ikaw ang nililigawan. Dadaanin mo naman sa magandang pakikiusap. Naman. Ang totoo niyan, hindi lang yung dalagang nililigawan mo ang pinakikisamahan mo ng mabuti. Pati mga parientes niya, kamag-anak, lahat. Oo naman po. At sabi nga, ultimo kasambahay nga si Kuya Benny, di ko makalimutan yung salita niyan. You have to put your best foot forward. Tirada niya ganyan. Tama naman yan Paano mo masusungkit naman yung babaeng yung kanyang matamis na nilulunggati mo? Ang lalim nito Yung salita niya kasi babrasuhin mo ba? Hindi pwede Usapin mo yung mga membro, mapaniwala mo silang lahat. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Huwag naman ganon. Wag shortcut. Huwag shortcut, huwag mong i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Sino maniniwala sa'yo kung hindi yun lamang gusto mandaya? Pero